Yung Gen Zs ngayon ay 38% na sila sa workplace sa Pilipinas. 38%. That is expected to grow more. Kasi yung ating mga Gen X, the oldest Gen X are bound to retire this year. Yung pinakamatanda. So kung hindi ka pa magre-retire, hindi ka yung pinakamatandang Gen X. No? Yung mga Gen Zs at saka millennials, especially the younger millennials, entered the workplace with a lot of choices. So yung mga nakaka-relate po, sino ang inabutan ng Manila Bulletin na job ad? Huwag na kayo magtaas ng kamay kung nahihiya kayo. Pero, di ba, ang hirap mag-apply ng trabaho. So, during my youth, no, yung good leadership, nice to have yun eh. Pag tinanong, kumusta yung boss mo? Ay, ang swerte ko. Nurturing yung boss ko. Para siyang mentor. Ang sagot ng kausap mo, buti ka pa. Yung sabi na buti ka pa, magre-resign ba yun? Hindi. They'll keep the job. Why? Kahit pasugo ng impyerno yung boss mo, titiisin mo kasi ang hirap maghanap ng trabaho. So, dati, nice to have ang leadership. Ngayon, it's an imperative. Kailangan mong maging mahusay na leader. Hindi nakapreach ang leadership ngayon. You must be a good leader. Why? You will lose good employees. We have a workforce that are more empowered to make choices. Okay? Meron ng tinatawag na quiet quitting. Meron na ngayong loud quitting. Oo. Maraming kwento sa HR circuits. Employee orientation, nag-onboarding with the boss, kinabukasan, di na pumasok. Ayoko ng boss ko. Hanap agad ng ibang trabaho. Naka-apply lang nga sa Oo. So, ibig sabihin, sino may kasalanan nun? Yung mga Gen X parents. Kasi naalala nyo, nung bata pa sila, ito yung reklamo natin. Ay, ako anak, pasensya ka na. Walang work-life balance ang papa mo, mama mo. Yung boss ko manhid. Walang pakialam sa mga tao. So, anong tumanim sa isipan nila? I need to find a boss who will give me work-life balance. I will have to find a boss who will give me growth. So, if you are a good leader, you cater to that. No? So, yun yung challenge natin. How do we become better leaders?